Mas maganda pa kayo sa hapon, ma'am. Masaya si ma'am. Of course, dapat may dahilan para siya maging masaya. Si Ma'am Clarice Joy, kasama yung, of course, yung kanyang mother-in-law, si Ma'am Felicitas. Kumusta po kayo? Una sa lahat si Mrs. Anong naramdaman nyo nang una nyo mabalitaan na pinakawalan na po si Mister? Masayang masaya, sir, kasi akala po namin wala nang pag-asa kasi ang tagal na po eh. Almost 1 month po, sir. Gaano makatagal nagtatrabaho po doon si Mister sa Israel? Since 2018 po. 18? Yes, sir. Okay. Saan siya banda doon sa Israel na-assign? Sa may kibbutz po. Kibbutz? Opo, sir. Okay. Yun ang ating lugar na unang nilusob ng Hamas? Yes, sir. Ba? Yun po. Okay. Ano yung may mga naikwento niya sa inyo nung una pa lang ng araw ng sumiklab yung gulo? Tumawag ba siya sa iyo? Nag-usap ba kayo? Hindi, sir. Bali, hindi na kami nakapag-usap that day. Pero nag-message na lang po siya. Okay. Nag-mailin po na sabi niya, pinasok na kami, sabi niya. Tapos alagaan mo yung mga anak natin. Oh, nung matanggap mo yung message na yun, ano po yung inyong naramdaman? Nung una, sir, parang hindi pa ako, sir, kasi parang nasanay na po kasi ako sa gera doon. Na yung may rockets po. Pero may Iron Dome naman sila, sir. Kaya parang normal lang po. Pero nung hindi ko na po siya matawagan, kinallback ko po siya. Doon na po ako nag-worry talaga, sir. So, lalong-lalo po nung makita ko po yung video niya. Okay. Opo, sir. Nakita niyo po yung video niya na? Video niya na kinuha po siya. Meron pong video? Yes, sir. Natanggap kayo na kinuha siya? Yes, saan sir. Galing po yung video? Galing daw po yun sa Telegram, sir. Bali, kumalat po sa Israel. Ganon din po yung ibang mga hostage. Okay. So, na-identify niyo agad, si Mr. po yes, yan. sir. Kahit malabo po yun nun, alam ko po na siya. Okay. So, wala na kayong communication since then. Siguro kasi kinumpis ka po yung mga cellphone. Opo, wala na po talaga. Kaya sobrang nag-alala po talaga kami. Talagang parang para kaming namatayan, sir, talaga. Nay, ano pong naging pakiramdam ninyo nung nakita pala doon sa Telegram, sa isang option na nandun yung anak nyo kasama sa mga nabihag? Opo. Ano pong inyong naramdaman? Hindi, noon na siya, hindi na ako kumakain, iyak ng iyak. Kasi sinasabi nila, patay na. Pero hindi ako naniwala. Sa Diyos akong nagdadasal. Tama po yun. Oo. Tama po yun. Siyempre, walang ibang pwede tayong takbuhan at para mapanatang at kalooban kahit paano magdasal sa Panginoon. Opo. Pero bago siya nabihag, hindi niyo siya nakausap. Bago siya na hostage. Noon, sinabi na po, bilian mo si nanay na bagong siyang na-hostage. Ibilian mo si nanay ng bigas. Sabi niya, yun na lang po. Wala na. Kanin niyo po sinabi yun, bilang si nanay ng bigas? Sa akin po. Sa kanya po. Kahit na nagkaroon ng kaguluhan, iniisip pa rin yung pamilya dito. Hindi po. Hindi pa po, hindi pa po nangyari yun. Hindi pang nangyari. Before po nung na mabihag siya, nag-usap pa po sila. Ilan po anak nyo? 3 po, sir. Sa kanyang pamilya, tumutulong din siya kay nanay. Opo. Opo. Napakabait naman ng anak at napakabait na mister. Ilan taon pong pangalan nyo, ma'am? 11 po sila, sir. Twin po sila. Okay. 2 lalaki. Tapos isang babae? Isang babae po, 5 years old. Okay, yung 2 po twin nag-aaral na. Yes, sir. Okay. Now, let's talk about the good news. Opo. Nung lumabas si mister, I'm sure nakausap niyo po siya. Yes, sir. Siguro sa telepono. Ano po yung mga unang salita na lumabas sa kanyang bibig? Nagkikita ko rin po sa kanya, sir, na masayang masaya. Video call to? Opo. Okay. Na masayang masaya siya noon. Ano pong sabi niya? Tapos yun po, na nagkwento, akala daw po niya, wala na rin siyang pag-asang Akala niya walang mabubuhay. pag-asa? Opo. Kasi namayat po talaga siya malaking pinayat niya? Opo. Okay. Kaya naman po, anong reaction nyo? Naiyak siguro kayo sa tuwa? Opo, sobra po, sir. Kasi madaling araw na po noon. Parang hindi po ako nakatulog ng gabing yun. Galing po ako sa trabaho. Parang nag-aantay po ako. Na alam ko po na may palalayain na noon, pero ang alam ko is Thai tsaka women and children lang. Wala pong sinabing Pilipino. Para po akong nag-aantay, nag-aabang po. Kaya po napasama yung Pilipino doon, isang Pilipino, si mister nyo.
dahil po sa effort ng ating mga taga-gobyerno, Yes, sir. particular na po ang ating DFA. DFA, yes sir. Kasama po dyan yung OWA, DMW, natulong-tulungan po sila. Pero DFA ho talaga ang marami nagawa. Opo sir. Nagpasalamat na po kayo sa DFA. Actually sir, nakita ko na po si Sir De Vega nung sa Yusek De Vega. tribute po. Opo. Ayun. Ayan, makakausap natin si Mr. Pacheco. Ayan na mismo. Hello, Sir Gillenor. Hello po sir, magandang hapon po sa inyo. Mas maganda pa po kayo sa hapon. Kumusta na po kayong kalagayan nyo dyan ngayon? Nasaan po kayo banda? Sa hotel po ako, chinek-in po sir ng... Andyan pa rin po kayo sa Israel. Opo. Ayon. Kumpara dun sa, yung pinapalakpakan siya, nakikita sa video. Ngayon si Sir, maliwalas na yung mukha. Okay. Sir, andito po si Mrs. at andito po si Nanay. At kausap po namin sa studio. At Thank Sir, you po. una sa lahat, papasalamat tayo sa Panginoon. Dahil Tama ligtas po, kayo, tama po. na-release at makakauwi na po kayo soon. Pangalawa po, papasalamat din po tayo sa ating mga taga-gobyerno. Sabi ko kanina, yung DFA, OWA at saka DMW. Opo. Pwede ho pang pakikwento sa amin kung paano ho kayo nakuha yung mga pangyayari bago at hanggang sa kayo po'y nakuha nitong mga taga-Hamas, yung hostage po sa inyo, sir, kung mamarapati nyo. Alas 6 po ng 6:30 po ata ng umaga po ng nagpalipad na po sila ng mga rockets. Then normal lang naman po kasi sa dito sir kasi lagi naman na ganyan. Tapos talagang malapit kasi ako sa Gaza, talagang 1.5 meter or 2 meters yung hindi ako nagkakampit. Uy, Ang pagitan lang namin sa borders. Talagang nakikita mo yung mga tao doon na naglalakad talaga. Okay. Nung nakita ko na may pumasok ng mga terorista, talagang ang dami po nila eh. Sinabi ko doon sa alaga ko na napasok na tayo. Nag-chat na ako sa asawa ko na napasok na kami. Ako, delikado na to kasi walang sundalo kasi dyan. Ewan ko kung ano inside dyan. Hindi ko po matanda. Inside job? Pero sir, Siguro po. siyempre, doon kayo sa parang border, di ba dapat may mga napapatrolya dyan ng mga Israelis? Dati, araw-araw po meron to. Pero nung araw po na yun, parang na-day off po ata sila eh. Kasi nga po may festivities ata doon o holiday, ano po? Opo, tsaka holiday po nila. So Pero walang security sinamantala forces po during that time. They took Opo, advantage. sinamantala po nila po. Okay. So ano yun sir? Nag-over the bakod lang sila o basta wala yung bakod, diretso lakad lang sila papasok? Nutas po nila yung bakod nila, yung fence nila Binutas. ng Israel. Opo. Okay, at nakapasok sila at Kasi kita-kita nyo. doon din ako dinaan nung pinunta ako sa Gaza. Okay. So paano yun? Nung makapasok sila, tuloy-tuloy pumasok sa bahay ninyo na kung saan ka nakatira kasama yung amo mo? Tuloy-tuloy na pinasok yung kibbutz namin, yung lugar namin, sir. Then, lahat talaga ng makikita nila, binabaril na nila eh. Binabaril? Oo, kaya tinig ko na mga tukan doon sa unahan ng bahay namin. Pumunta na talaga kami nandun na kami sa Mamad. Sabi ko, hindi na ako mabubuhay nito, kako eh. Mahirap pong ikwento ko, sir. Ayaw ko na sana pong balikan yun. Okay, sige po. Talagang masalimuot na araw po sa akin. Sige po. Naunawaan ko na po. Ang alam ko nung is nasa akin po ang Panginoon eh. Kasi 2 bala po ang dumaplis sa paa ko, sir. Daplis lang po. 2 balang daplis. Ano po yun? Yung talagang inasintap kayo o ligaw na bala po yun? Yung pumunta po doon sa alaga ko po, yung pumatay sa alaga ko, yung balang yun ay dumaplis din po sa akin. Kasi nagtago na ako doon sa baba ng bed niya, sir. So pinatay po yung alaga ninyo? Binaril? Opo. Tapos kayo nakatago? Nakatago po sa baba ng bed po. So yung lahat ng bala pumunta sa kanya, yung 2, ay pumunta rin po sa akin bago po naibaon sa pader po. Okay, buti na lang. Sabi nyo nga, ang Panginoon talaga nasa inyo, nasa side ninyo kasi marami po nagdadasal sa inyo. Nung makita po kayo na Pilipino kayo, hindi kayo Israeli, siguro yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nila kayo hindi binaril, hindi ginalaw. Ewan ko po kasi lahat naman ng mga Thailander, pinagbabaril naman po nila eh. Pati mga Madami Thailand, din namatay sa kanila.
Pati mga ibang lahi. Akala ko yung mga Israelis lang ang puntiran nila. So sir, kung okay lang sa inyo, nung makita ko kayo, nagtatago kayo, I'm sure nakita rin po kayo. So ano pong kanilang sinabi at ano pong kanilang naging reaksyon nung makita kayo mula sa inyong pinagtataguan? Hinila po ako sa baba ng bed, then nilabas ako, tsaka doon po talagang bugbog. Lahat po ng klaseng nandun na po. Tapos tinutukan ka na ng baril sa ulo mo, sa likod mo, sa katawan mo. Hindi mo na alam kung bubuhayin kayo, papatayin kayo. Kasi isa na lang pong sinabi ko noon, sir, na dinasal sa Panginoon na sabi ko sa Panginoon, patawarin mo ako Lord, ako sa kanya. Tanggapin mo po ako sa inyong kaharian, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa mga kapwa ko. Yun na lang po may dasal ko noon. Nakakilabot po yung sinabi niyo yun. So kumbaga parang you're ready to die. Kaya nagdasal na po yes, kayo. Sir. Sabi ko nga doon, patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakasala ko sa mga kapwa ko tao. Haplusin mo ang mga puso nila para mapatawad nila ako. Tapos din, yun po, talagang sinabi ko po doon sa yung mga tumututok sa ulo ko po na mga baril. Sabi ko, okay, shoot me kako sir, and I'm willing to die kako. Nung kasi tapos na po talaga ako. Sinabi yung nagdasal po ako. Yung tapos na po akong nagdasal, parang ang gaan po yung pakiramdam ko na hindi na ako takot mamatay. Yun na yun po siguro ang time na nandun po yung Panginoon at talagang pinotektahan ka na. Tinawag niyo po ang pangalan niya. You are free to shoot me kako noon sir. You are free to shoot me, call me, kill me now kako, shoot me now kako. Buti marunong po mag-English yung mga Hamas. Yung nakakaintindi naman ata sila ng sir, kasi sabi ko, ako ay isang Pilipino kako noon. Hindi ako Israeli kako. Nung narinig nila po na sinabi mo ako isang Pilipino, nakatulong ho ba yun? Bawas yung kanilang galit? Siguro po. Ilan po sila? Tapos kinuha po ako ng pinaka-head nila. Tinutukan na naman ako dito sa leg. Bago nilabas ay sinakay sa pick-up po. Okay. Madami. Mga 300 po ata pumasok sa mismong lugar namin eh. Nung sinakay po kayo sa yung sinakay po kayo sa pick-up, kayo lang po bukod tanging hostage doon o meron po kayo mga kasamahan, mga ibang lahi? Ako lang po. Mga around 8 po ata nila ako dinala sa Gaza eh. Pumasok na po kayo sa tumawid na kayo papuntang Gaza? Opo. Ang kinakatakot ko lang po noon is kung may helicopter ng Israel baka i-hit nila yung sinasakyan ko po. O damay kayo? Wala pa. Opo. Saan po kayo dinala doon pag tawid po ng Gaza? Sa headquarters po nila? Pinarid pa. Yung video na yun po sir is in-stop muna nila ako sa maraming tao. And yung mga tao, sinisinyasan nila ako na puputulin daw yung ulo ko. Mga paa ko, mga kamay ko, puputulin nila. So, sabi ko, tanggap ko na kako noon. Wala na talaga akong pag-asa kasi makapasok ka lang sa lugar nila. Wala na eh. Okay, yung mga Palestinians po na roon, pati ho sila, gumalaw ho ba sa inyo? Nanakit din sila? Nung nasa Gaza na po ako sir, wala nang gumalaw naman na sa akin kasi bantay sarado na ako ng Hamas. Okay. Pero nung nasa bahay pa lang ako, sa Israel pa lang ako, talagang yun po, ranas mo lahat yung mga trauma. Yung pagtutok pa lang sa'yo ng baril sa noo, tsaka sa likod ng mo, hindi mo na ma-explain sir. Ang nakakatakot din po, sir, yung bang nandun kayo sa teritoryo na ng Hamas at binobomba ng Israel indiscriminately, yung pinaniniwalaan nila hideout ng Hamas, yung baka masapul po yung pinagtataguan sa inyo. Yun po, nakasabi ko po, Lord, nakaligtas po ako sa kamay ng Hamas. Baka dito na naman ako hindi makaligtas sa bomba ng Israel. Kasi iyanig po yung tunnel. Talagang parang laging may lindol siya eh. Dahil sa bomba. Kumusta naman po yung inyo pong tinirahan o kung saan kayo hinuhold? Kumusta naman po yung pagkain, yung pagtrato po sa inyo? Yun po, kulang sa pagkain. Minsan, once ka na lang kumain, basta ibigay na lang yung half pita o once a day? Isang pita. Kompleto po sa supply po nila.
ay depende po kung anong supply po nila. Makukuha nilang pagkain sa taas. Yun po ang ano yun, sir. Pero pumasok ako sa gasa noon, 74 kilo ako eh. Nung lumabas ako, 62 kilos na po, sir. Ang laking binawas Pag po ninyo. maglakad ako, tatangayin ako ng hangin sa pakiramdam, sir. Opo. So, magkasama-sama ho ba kayong lahat ng mga hostages, sir, sa isang, bahay? Tunnel po. Tunnel. Talaga. Lahat kayo doon magkasama. Babae, lalaki, lahat. Israelis and Opo. ibang lahi. Halo-halo po. Nung nandun na ako sa loob po ng tunnel, kinausap ako ng isang Hamas na kung ano ba talagang trabaho ko sa Israel. Then sinabi ko na caregiver. So, nilagay naman po ako sa mga matatanda. Then, yun po, nag-alaga po ako ng mga Israeli. Din po na mga matatanda. Sa grupo namin, sir, is 12 kami. 11 Israeli na matatanda. At saka ako lang Okay. na foreigners. So, nung habang nasa kuweba po kayo, kasama po ang ibang mga bihag, wala ho kayo nakita doon ng mga sinasaktan o, I'm sorry sir, if I can use this word, na minumolestya? Kasi meron po ako nakita ang Wala video na naman isang po. babae na kawawang-kawawa, duguan at may nagsasabi na namolestya daw po siya. Yung umawak kasi sa amin, sir, iba-ibang grupo daw sir. Kasi marami namang, may 3 grupo dyan na Hamas at saka Jihad Islamic, tapos di ko na po alam yung isang grupo, sir. 3 grupo. Okay. Opo. Kasi may, Ang grupo ng 3 grupo po ng Gaza. ano to magkasama-sama? Kaya lang hinati sa 3 grupo at iba-ibang pangalan? O magkakaiba Opo. totally? Hindi ko po alam, hindi po ako sigurado, sir. Kasi may mga balita din po, sir, na ibinibenta raw po yung hostages sa ibang grupo. May alam po kayong ganon? Kasi, opo, may ganun po yung mga narinig ko po dito. Pero siguro totoo po. Kasi ang alam ko pong grupo dyan is Jihad Jihad Islamic tsaka yung Hamas. Hindi ko alam yung pangatlo. Paano nyo po ma-identify yung Jihad Islamic sa Hamas at yung iba pang grupo? Paano sila makikilala? Pagka-identify, sir. Kasi ang alam ko lang noon, nakita ko noon nung i-release na ako is yung mga sundalo ng Hamas Yung may takip ang mukha tapos may sa ulo na green po. Yung Jihad Islamic, ano naman po itsura? Ganon din halos. Naka-uniforme Opo, din ng opo. paramilitary. Siguro na po. Ang Hamas po kasi sila po yung nagmamanage sa Gaza, sir. Ilang araw ulit kayo, sir, na hostage? 49 days po. Wow. Sir. Okay. Ano mensahe niyo po, sir, kay Mrs. saka kay nanay? Si nanay, medyo namumulang-mulang mata, naluluhana. Okay, mga bata. Ito nandito yung mga bata. Opo. Oh, hello. Dalawang kambal. Ayun. Good news to. It's okay, good news. Hello. Hello po, Senator. Ayan. Hello, magandang hapon. Sir, andito po yung dalawa niyong kambal at saka itong bunso. Nakangiti po silang lahat. At alam nila ang mga nangyayari ngayon. At alam nila na dahil kay Lord, kaya nakakausap ka namin. Masaya ako na nakita ko ulit sila kasi hindi ko talaga akalain na makikita ko pa sila. Tsaka nagbilin na talaga ako sa asawa ko, sir, na huwag pabayaan yung mga anak ko. Kung may tulong man ang gobyerno ng Israel at gobyerno ng Pilipinas, kung hindi ako palawit, i-keep niya yun para sa kinabukasan sana ng mga anak ko. Awa po ng Diyos, binigyan pa ako ng isang pagkakataon na mabuhay. Siguro, hindi pa tapos yung mission ko dito sa mundong ibabaw, kaya may second life pa po. Totoo po yan, sir. Naniniwala po ako dyan. Meron po kayo mission dito sa mundo. May purpose pa po kayo. And kung ano po yun, darating yan ang araw na malalaman po the reason why, and then use it in a very nice and productive way. Yan lang po siguro kayo Wala po talang tatalo po sa unang-unang the best po na armas po ng isang tao, weapon po ng isang tao is dasal po. Yan po ang pinakamatinding weapon po ng isang tao. The most powerful weapon is prayer po. Wala na pang mas powerful pa dyan. Ganito po, sir, ma'am, saka si nanay. Kay ma'am, magbibigay ako ng $2,000. Wow. Thank you po, sir. Thank you po. Maraming salamat. Kay Malaking Mrs. tulong po pati sa amin mga, yan, sir. para sa mga anak. Kay nanay naman, bigyan kita ng $500. Nay. Salamat po. Ayun, maraming bigas na po mabibili yun. Maraming salamat po. Wala ka naman po. $2,500 po ngayon mismo.
Ano Thank you po, po, Nay? sir. Ito inakalain na makakausap ko po si Sentol po, si Idol. Opo. Nanonood lang ako eh. Aw kasi yung lipakan ko siya eh. Thank you, sir. Thank you so much. Natuwa ako yung anak niyo po kanina. Sir, Sabi niyo, kilala po. kilala po ako ng anak niyo. Niya, lalo po kayong, lagi po kayong pinapanood kaya. Nakakatuwa alam na naman. alam po. Opo. Oo, sabi niya, kagulat ako, sir. Bata. O sige. Sir, sasalubungin naman kayo pagdating dito at iba pang tuloy bibigay ko sa inyo. For the meantime, Opo, maraming salamat po. opo, $2,000 ngayon po mismo. Thank you so much. Maraming Malaking tulong po yan sa amin. Maraming salamat po. I-convert natin sa cash yun. Kung gusto nyo, kung gusto nyo dollars mismo, nasa inyo yun. Pag cash, times 55 ba ngayon? 56? Opo, bali 55 po. Oh, Maraming salamat po, sir. wala Thank naman you po. so much po. Malaking tulong po yan sa amin, sir. Opo. Kayo na, gusto nyo dollars o pesos? Pesos na lang. Pesos. Convert natin kay nanay. So, Opo. sabihin mo kay Shane, convert sa pesos dahil nito ngayon. Sir Arnel. Ay, magandang hapon po. Okay, Sir Arnel, pinasalamatan ko lahat kayo dyan. Una sa DFA, DMW, at saka of course ikaw. Naging daan para mapakawalan din itong ating mga kababayan dyan sa Israel, particular na si Mr. Pacheco. Now, Sir Arnel, ano mga tulong ma-expect po ni Sir Gillenor sa OWA? Ay, yung unang-una, na-advance na natin. Meron ho kagad tayo na ibigay na tulong sa kanyang pamilya kasi alam naman natin na habang siya ay hindi pa natin nakikita, marami sila ring obligasyon dito. So si Mrs. si Clarice, kasama si Yana, yung kanyang asawa, binigyan na natin pauna ng 50,000 Okay. para pa-advance yung pambayad. Ngayon, sa kanyang pagdating, no? Teka muna, bago niyan, mga dokumento, paano to? Sino maglalakad sa mga dokumento niya na nawala? Passport, lahat? Tutulungan na lang namin yan lahat. Kasi ayaw makakauwi naman siya dahil bibigyan siya ng travel documents and then lahat ng pangangailangan niya pag assist na lang ng OWA at kanyang pag-uwi. Pagdating niya dito, kami na ang bahala sa kanya. In fact, isa sa lubong, kaya namin dinala yung kanyang pamilya. Sabi ko, para makapamili rin kami, para maganda-ganda yung kanyang salubong kay Jimmy. Pati nanay niya, andyan ho pa Andito po si nanay. Si Kyle at saka si Carlo, nandyan din. Pa sila, nag-ice skating. Kahapon. Okay. Now, pagbalik po ni Sir Pacheco, ni Sir Gillenor sa Pilipinas, ang tanong po, sir, kayo ho ba mag-extend sa Pilipinas pag nakabalik kayo dito o may balak pa rin kayo mag-abroad? Sir Gillenor. Ang pangarap ko lang, sir, is mabigyan ng magandang future yung mga anak ko, sir, at saka mabigyan namang ng kaunting Kasi may plano po pang babalik po, sir. Okay. Well, anyway. Kasi malakas pa naman po ako. Kaya ko pa naman magtrabaho. Pero mas maganda, sir, kung wag na kayo bumalik, dito na lang po kayo, kasamang family. Kung mabigyan kayo ng magandang pagkakataon, oportunidad, dito na po siguro. Opo. Di ba? Hanggang sa talagang tuluyan na po, alam ko po, may trauma pa rin kayo naramdaman dyan ngayon. Maybe you don't know that, pero mas maganda pagdating dito, sir, kayo rin po ay magpa-check up, magpa-therapy, para kung ano man natitirang trauma dyan, mamawala yan at para maging okay na rin yung pagsasama niyo ng pamilya nyo. Sir Arnel, tutulungan nyo rin po si Sir Gillenor na paghahanap ng trabaho pagdating niya rito kung sakali man hindi na siya ayaw na niyang bumalik ng abroad. May mga pakete po tayo sa OWA ng pagdinegosyo, papipiliin natin siya. And then talking about the psychosocial requirement, kami na rin po bahala. And inaayos na rin po namin yung pakete ng scholarship. Tinitingnan namin kung ano yung pwedeng maibigay sa kanya. And ang malaki rin ang pasasalamat natin sa Israeli government dahil maganda-ganda yung napakaganda ng kanila matatanggap ng mga assistance package from the government of Israel. Okay. Meron pa yatang panghabang buhay na alawan. Okay, very good. O sige po. So, wag muna kayo umalis, ma'am, Nay, yung parating na po yung $2,500 dito from the office. Salamat muna kay Sir Arnel Ignacio at lahat ng mga taga-gobyerno na nag-facilitate at makalaya si Sir Gillenor. Sir Gillenor, pagbalik mo sa Pilipinas, isa po kami sa salubong sa iyo. And nakakatuwa pong balita to. Marami tayong mga kababayan tuwan-tuwa sa good news na ito. Ingat po kayo dyan. God bless po.
Pasensya po at hindi pa po ako masyadong makapagsalita. Pasensya po ng marami po, sir. No, sir. Okay na po, sir. Marami na po kayo nasabi na I love you, kailangan Papa. malaman ng lahat at ikatutuwa I ng love lahat. you too, anak. Oh, yung bata, Mr. B. Sige. I love you, Papa. I love you too. Oh, See you yeah. soon ako. Ayun. Oh, sige, I love yung isa. Para lalong lumakas si Papa. Parang, Love you, Papa. I love you too, Love Kyle. you, Papa. Love you, Carlo. oh, kita nyo, biglang umiti si Papa nyo ng husto nung marinig ng I love you kayong tatlo. Importante yun para lumakas, lalo si Papa. Every now and then, dapat tawagin nyo, I love you, Papa, I love you, Papa, para lalong, diba, lumakas na lumakas. Salamat po, sir. Ingat po kayo dyan, sir, Sir Gilionor. Maraming salamat po sa lahat po ng tulong niyo po, sir. Di Saludo kayo po ako sa inyo. makakalimutan, sir. Kayo po ay Maraming salamat. bayaning OFW. Agyaman ti agyo. Yes, sir. Agyaman ti ado. Ayun, okay. Sige, hindi ko naintindihan, pero misis ko magaling mag-Ilocano. Ano Thank sinasabi? you daw po. Agyaman ti Ado. Thank you daw po ng marami. Ano bang, Jocelyn, ano bang, Welcome. you're welcome. Ano bang yung welcome ulit? Hindi niya alam. Basta, mayat dito eh. Naimbag nga malim. Tama ba? Malim hapon? Opo, naimbag nga malim. Naimbag malim. Okay. Sige po, bigyan sila merienda. Punta doon sa lounge, bigyan ng merienda sila lahat. And then yung pesos na pala converted, parating na po. Okay? Maraming salamat, sir. Maraming Thank you so salamat much po. po. Salamat po sa pagpunta. God bless. Sa Diyos Thank na you lang po. makaano sa inyo po. Night. Blessing. Magbigyan Paano ng po si blessing nanay? sa inyo po. Saan po yung, ano kayo, Cagayan? Cagayan, Cagayan Santa po. Ana, Cagayan po. Santa Ana, Cagayan. Opo, sir. Opo. Tatay ko po sa Batak, Ilocos. Si Jocelyn naman sa Isabela. Bali, Ano, yung asawa ko po sa yung- Ilocos rin po. Ilocos? Yung Opo. asawa ko, yung tatay ni Jelinor sa Ilocos, yung pero doon, Saan sa Ilocos? sa Kabayo po. Kabayon. Bintar. Yung nanay ko sa Bintar Alsem, Ayun. doon silang nakatira noon. Eh kayo naman ma'am, taga saan sa Ilocos? Hindi po, taga Ako lang Cagayan po. din po. Yung asawa nyo? Siya yun po nga. yung taga Santa Ana. Opo. Santa Ana. Okay. Yes, sir. Sige po. Thank you ma'am ha. Sige. Thank you po. Muna kayo sa kabilang Maraming booth. blessing binigay nyo sa amin po. Walang anuman po ma'am. Walang anuman. Magandang hapon. Thank you, sir. Kami ang magpasalamat sa inyo. Alagaan niyo mabuti. Oh. Tuwan-tuwa ako din sa bata. Nakilala niya ako. Gulat ako. Kasi mga sabi ko Oo, maliliit. sir. Ano pang alam niya sa YouTube? Hindi kasi noon nanonood, kayo ang pinapanood na Ay, Ito lang salamat po. naman. Opo. Salamat Yung lolo naman. niya kasi, sir, lagi ring nanonood. Kaya yan, nagkilala po kayo. Kagabi din, Idol. nung kumain ako sa Shangri-La, Opo. after nung interview sa TV5, meron doon 3 bata. Yung isa, estudyante, nagtitinan sa pagita. Opo. Tapos yung dalawa, kasi lit niya. Opo. Sabi, si Rapi Tulpo. Gulat ako, sabi ko, mga bata, kilala ako. Opo, kilala po kayo ng mga bata, sir. Nakakatuwa kahit po. dun sa Nakakatuwa amin. talaga. Opo. Promise, nakakatuwa. Sige Sa po. bahay Doon po natin. muna sa kabilang booth, ha? Bigyan Kausapin ng po merienda. namin kayo na. Usap tayo ulit, Sir, ma'am, ha? maraming salamat Wala po. naman. maraming talaga. salamat ma'am. Thank you po. Nakarating kami dito. Thank you po, ma'am. Hindi po namin inasahan to, sir. Thank you po. Salamat din po sa pagpunta. Hello! Tuwan-tuwa ako sa iyo. Ang galing-galing mo. Ikaw ang pinakamagaling na bata sa buong mundo. Oh. Hello. Bait-bait. Nag-aaral na po siya. Opo, sir. Kinder na po siya. Kinder. Opo. Oh. Ilan to? 1, Ito. 2, 3, 4, 5. Galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag may dagdag. 2. Oh, tama nga naman to. Spell boy. Hindi pa po siya, ma'am. Hindi pa sa number lang. Negosyante ito paglaki. Ma'am, oh. 2,000 times 55. 55 kasi ang ano ngayon yung palitan. Yun ang pangako ko. Magkano? 110. Eksakto. Ayan po, ma'am. Worth $2,000. Ito po ay parang regalo ko sa inyo. Christmas ko na sa inyo kasi nawalan trabaho si Sir. Ayan. Thank you so much, sir. Si nanay naman, $500 times 55. 27,500 po. Ayun! 27,500. Ayan lang, may 500. Ayan, nay. Okay? Bigay ko po sa inyo. Ayan. Okay. Ilagay po Maraming sa salamat po sa inyo po, lahat, sa inyong lahat yan. Yun. Merry Christmas, sir. Merry Christmas So, sa ano inyong po balak lahat. yung gawin dito sa pera? Ang Panginoon na lang ano sa inyo, parang mabigyan kayo ng lakas
sa inyong lahat dito. Kay Sir, siyang tumutulong, bigyan siyang Panginoon ng Diyos. Palakasin niya siya. Thank you po, Nay. Thank you very much po. Mrs., anong gagawin niyo dito sa pera? Sir, nag-iisip po kung ng negosyo na rin para po, matulungan ko yung asawa ko. Kasi Yes. hindi po, mas okay po pag negosyo. May trabaho po ako pero mas Maganda yung negosyo. Apo. Makakapag-supplement po yung trabaho ninyo. Magtutulungan sa negosyo. Yes, sir. Oo. Marami naman po pwede may negosyo sa probinsya. Opo, sir. Di ba? Pwede yung babuyan, yung iba alam ko, manukan, Opo. o yung backyard piggery. Sari-sari store, medyo mahirap po. Opo, sir. Di ba? Madaling mabankrupt kasi sa experience namin, inuutang ng mga kapitbahay tapos wala nang bayaran. Yes, sir. Di ba? Kung ano man yung negosyo na papasukin niyo po, pwede pa rin kami makatulong. Just let us know para mag-guide din po namin kayo, mabigyan kayo ng guidance para lalong gumanda ang takbo ng negosyo ninyo. Opo, sir. Okay. Thank you so much, sir. Thank you po. Ano man, basta mga bata Sa tulong. mag-aaral. Opo, malaking tulong po sa amin to, sir. Ayun. So, ito, nag-aaral na kayo. Sige nga, kung mas magaling kayo dun sa bunso nyo, yung kambal. 1 plus 1. 2. Oh, alam niyo sabi niya equals 2. Ang galing nito. Sige ikaw, 2 plus 2. Equals 11. Yan lang. Oo nga, 2 eh, oh. 11 nga, oh. 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. And ikaw, spell boy. B-O-Y. Dog. D-O-G. Cat. C-A-T. Aba. Spell mo pangalan ng papa mo. G-E-L-I-E-N-O-R. Mahirap i-spell yun, kung tutusin. Gelinor. Gelinor. Papa Gelinor. Anong favorite subject mo? Mat. Holy moly. Math. Ikaw, anong favorite subject? English. Oh, spokening to. Pwede ka maging teacher, professor. Oh. Ano pa ibang subject alam mo, favorite mo? Pilipino. Maganda rin. Tama, pwede yung teacher to. Ikaw, bukod sa math, ano pang favorite subject mo? Science. Math, tapos science. Astig to Pwede itong maging doktor. Pwede itong maging accountant. Ma'am. Honor student po siya, sir. Oh, nakikita ko ng future. Sana, sir. Dahil po sa kanya, naku, gaganda ng husto ang future ninyo. Honor student po siya. Opo. Ito naman, okay, hindi lang po nakakabal 1 point, ganun, pero mataas pa Pero rin. mataas din. Opo, sir. Di ba usually pag kambal, parang matalino dapat. Magkaiba po sila ng Pero minuto lang, sino po matanda sa kanilang minuto? Ito po yung naunang lumabas, sir. Tapos siya. Anong pangalan niya ulit itong isa? Pangalan mo, anak? Kyle po. Itong isa na Carlo po. Carlo, yung isa Kyle. Okay, kumusta naman yung school ninyo? Okay lang po. Matanong ko kayo. Nung nalaman nyo na yung papa nyo nagka-problema doon sa Israel, ano yung unang naramdaman nyo? Anong ginawa mo? Nung nabalitaan mo na, uy, si papa may problema doon. Nabalitaan mo yun, di ba? Anong nangyari? Anong ginawa mo? Nag-pray? Opo. Post po ng post tong mga to, sir, nun eh. Kasi, Ano po? nagpo-post po lagi sila. Kasi may mga FB rin po sila. Nagpo-post po lagi sila. Kaya doon po ako nasasaktan kasi post po sila ng post na miss na nila yung papa nila. Opo. Pag nasa trabaho ko, nakikita ko lang may post po sila. About sa, sana makauwi na. Ganun po yung mga post. So, sino pong nag-break ng balita sa kanila na yung papa nila, yun na nga po nakuha ng Hamas? Paano nilalaman? Sinabi ko rin po. Tsaka, lahat din po kasi ng tao doon alam nila. Kaya, kahit mga classmates po nila, alam po nila. Opo, sir. Ano po mga tinatanong nila sa iyo? Kung kumusta na daw po yung papa nila, sir, hindi ko na po masagot nun kasi, yun nga, ilang araw din po yun. Almost 1 month, sir. May mga times na umiiyak na lang ako kasi hindi ko alam kung paano yung sasagot ko. Kasi parang nade-depress na rin ako, pero niisip ko lang kasi sila. Mahirap po sagutin yung tanong nilang yon. Opo, sir. Napakahirap kong sagutin yun. Kung nasaan na daw yung papa nila. Hindi ko talaga masagot noon.
Si Gillianor po, pang ilan po sa mga anak ninyo? Ilan ho ba sila magkakapatid? 4 po. 2 babae, 2 lalaki po. Maski na maliit pa ho siya, gano'n ho talaga siya, religyoso, malapit sa Diyos. Opo, mabait siya po. Lahat po ba ng anak niyo malapit sa Panginoon? Opo, Religyoso? pero meron ng isa ng ano, malapit. Hindi malapit? Pero siya po, yung mga kwento niya sa atin kanina, na hindi kang balahibok, nandun talaga yung kanyang sobrang tiwala, pananampalataya sa Panginoon. Opo. Lalo yung sinabi niya na humingi siya ng patawad sa Panginoon at sa mga kasala sa kanya at ready na siya na sana kunin na kung ano man yun, sana tanggapin siya. Nangilabot ako doon. Tapos sabi niya yung kanyang pakiramdam daw ay mahinahon na. So ibig sabihin, at that very moment, he was touched by the Lord. Kung ako pong tatanungin, in my humble opinion, kasi yung para, imbis na yung iba, nandun yung takot, nervyos, maiyak, magagulgol, di ba? Opo. O magwawala, maging hysterical siya, naging kalmado after na magdasal, napakinggan po ng Panginoon. Kami At saka rin. malakas siguro kayo sa dasal. Ano po? Opo, linggo-linggo akong pumupunta sa Nagsisimba po. nagsisimba po. Malakas din Kahit po kayo. yung mga bata, Sinasama mo po. isasama ko. 4. So mas lalo po napatibay ang inyong pananampalataya ngayon sa Panginoon. Sa Panginoon po. Ganon din po kayo. Yes, Because sir. of Hindi this. po ako, kasi may trabaho din po ako. Hindi po ako pala simba, pero sa sarili ko po, kilalang kilala ko po yung Panginoon. Talagang, sa Kanya lang po ako lumalapit sa tuwing may problema. Kasi, talagang suki na ako ng problema, sir. So okay, ba't wag naman? Opo, ang dami na pong kaya. Ano bang trabaho niyo po, ma'am? Card dealer po. Sa casino po. Kala ko card. Hindi Card po. dealer. Maayos naman pong bayad doon. Kasi recently, di ba, may mga card dealer na nagsumbong sa atin, hindi nabibigyan sweldo, nabibigyan Okay naman naman maayos. po sa province po yun. Mas mababa lang po kaysa dito sa Manila. Pero okay Sabi niya, naman na suki po na kasi kayo- opo, yes sir. Bakit suki ng problema? Hindi ba Dami binibigyan sahod sa inyo ng tama? Hindi, okay naman po. Pagdating sa nagbibigay naman siya, okay naman po. Bakit po Hindi suki? naman po siya Suki ng basta problema. ang dami lang pong mga problema. Baka hindi kayo masyado malapit sa Panginoon. Hindi sir, sobrang po ako. Kaya ang dami pong sa akin na malakas daw ako sa Panginoon kasi yun nga, nalalagpasan ko lahat yung mga Okay. problema. Opo. Sa bagay, Talagang, hindi mo po tayo bibigyan kahit ng hindi problema po ako ng pala Panginoon. simba sir, yung Panginoon po nandito po sa puso ko. Tama naman. Opo. Marami rin mga tao na porket hindi pala simba, Yeah po. masama ng tingin ng iba. Hindi po. Yes, Meron mga hindi nagsisimba, siguro meron silang malalim na dahilan. Pero importante, hindi sila nalalamang sa kanilang kapwa. Opo sir, yun po yung Hindi nila binibreak yung 10 Commandments. Yes sir. Di ba? Yun po Gumagawa yung sila ng kabutihan importante. para sa kapwa. Yes sir. Kahit hindi ka magsimba, sa sarili mo lang, magdasal ka. Opo, dun po, opo. Tama po yun. Di ba? Opo. God Ganun is po ako. everywhere. Yes sir. Just call His name. Yes sir. At nandiyan agad siya. Tingnan mo ginawa ng Opo. mister niya. Pagtawag niya sa Panginoon, boom! Opo, I agree po. Diba? Talagang Yun. talagang miracle po yung niya sir, parang surprise po yung pagkakalaya niya. So ano pong natutunan niyo rito itong sa mga pangyayari? Yung natutunan ko sir, ang iksi lang pala ng buhay. Kaya kailangan talaga gumawa ka ng mabuti lagi sa kapwa mo. Dapat nasa laging tama. Siguro after this, pag makita kayo ni Mister, lalong pagtitibayan yung inyong pagsasama. Yes sir, sana po. Kasi Sana po po- kasi pamilya lang po talaga yung yung pinaka-importante. Of course, God, family, Yes, God and family. and then of course, trabaho. Kasi dito makikita mo sa isang iglap, you could have lost your husband. Yes sir. Sa isang ganun. Ang hirap po pala. Para po kasi kaming namatayan dun sa yung 49 days nun, wala talagang contact. As in, wala po. Kahit may mabalitaan ka lang. Nanonood din po ako kahit sa mga news ng English. Para sana baka sakaling makita ko siya, pero wala. Yung pong pagpili niya ng kanyang career, pagpunta doon sa abroad bilang caregiver, yun po talaga ang dati niya ng trabaho rito o nag-aral siya Hindi, para sir. maging caregiver? Nag-aral po siya. Bali, ang trabaho niya po dito dati, sir, is driver po ng yung rice mill po. Driver sa Opo, opo, yung kiskisan po. Opo. Yun po yung pinakapangarap niya talaga na mabili, sir. Yung kiskisan po. And then
nag-aral po siya Nag-aral po siya ng ano, sa ng TESDAC. 2 weeks lang po yun yung sa agency pa po noon. Opo. Pang caregiver. Opo, sir. Kasi may pinsan po siya doon. Kasi yan na rin po yung mga in-demand na trabaho sa ibang bansa tulad mga Singapore, Japan. Yes, sir. Yan. Tapos Canada, maganda po doon, sir. Kasi Israel. ang bait pa po ng naging amo niya. Pero sayang kasi Nakakaawa naman yung amo niya. po, Ilang taon na pinatay po ba na. yung amo niya? 80 years old po. Pero kahit nung namatay po yung amo niya, sir, talagang yung mga anak nakasuporta talaga sa kanya. Yung ano po, kanya, may kanya-kanya po silang ano yung ginagawa. Yung isa, nagpo-post para sa kanya. Basta talaga pong makikita mo na ano, na concern po talaga sila sa amin. Sa kanya po. Pero yung si Mr. po, kailangan pa-check natin pagdating dito kasi yung bang trauma yun na makita mo yung amo mo binaril sa harap mo. Oo, sir. Kaya Diba? Opo, Tapos yun po yung- yung iniisip ko nun, sir. May trauma po yun. Opo. Malakas lang po talaga yung dibdib ng Mr. niya opo. sa pananampalataya. Kaya okay na okay siya sa tingin ko. Pero much better, dito naman taga-OWA, dito naman taga-OWA. James, okay. I'm not an expert to say na meron siyang trauma, marahil. But all I can say is, better siguro ipacheck natin siya kung kailangan gamutin o ipa-therapy. Dahil yung sa nakita niya, yung bang binaril hanggang sa mamatay, yung amo niya harap-harapan. Ano sa palagay niyo? Yes, sir. Once makuha na natin po yung schedule ng arrival niya, we will have a psychologist ready at the airport to meet him immediately and to provide initial assessment. Well, of course, we will have Ma'am Pacheco to be there to meet Eleanor and magpapaschedule po tayo kaagad ng check-up sa psychologist Kasi, sir, to address the trauma. Yes, kasi bukod dun sa nakita niya, pinagbabaril yung kanyang amo, yung sinasaktan siya, tinututukan ng baril mismo. Sa leeg daw. Sa liig, sa ulo, sa likod. Ang dami na pinagagawa sa kanya. It will of course affect kahit hindi niya pa masabi, alam natin na affected ang tao sa ganyang tindi ng incident na nangyari. So maganda po yun, papacheck po natin sa Yes sir, psychologist. meron po tayo sa OWA available po. Hanggang sa masasabi po nung mag-check sa kanya na okay na to, magaling na siya, wala Opo, na sir. trauma. Yes, Ayun. sir. At libre po yan. Yes, uwi libre siya po sa yan, Ilocos, sir. meron po sa Ilocos niya. Cagayan. Yes, meron. Sa Cagayan. Meron po tayong OWA doon. Yes po. In the event na uwi na sila, it will continue po sa Cagayan. Tuloy-tuloy. Yes po. Ayun pala. So meron po silang number sa inyo para po Yes sir. Indirect contact naman sila kay Administrator Arnel Ignacio. Apo. Oo. At tuloy-tuloy po yan ang magiging service ng OWA hanggang doon sa Cagayan. Ano pong habilin niyo po sa kanya, sa kanyang pamilya, Sir James, bago? Yes sir. As instructed po ng ating mahal na administrator, si Arnel Ignacio, hindi po kayo talaga pababayaan. Opo, sir. Habang nandito kayo, Nagpapasalamat po ako dun. Kasi na-feel ko rin po, kahit nung unang punta ko dito, sir, maraming salamat po kasi talagang natulungan niyo kami. OWA will be there with you, side by side po. Ayun, napakaganda. Okay. So, Nay, Ma'am, so ngayon, punta sila doon sa hotel. Yes sir. Yes sir. Hanggang sa pagdating po ni Mr. Of course, nag-request lang si ma'am kung pwede muna siya makauwi kung hindi pa ma-confirm ang Kasi may pasok rin po itong immediate mga bata. arrival. Oo. Ano bang sasakyan ng pauwi? Aeroplano? Yes sir, aeroplano po sila sir. May plete na, pwede pamasahe. Oh, of course sir. Oo. Yes, sir. Sagot po nila lahat. Kahit sa hotel po. Yan ang gusto ko sa oo. Kaya Opo, pinaglalaban wala ko po palagi kaming yung budget. wala po kaming gastos kahit yung, kasi 3 hours pa pong biyahe mula sa Po, sa uwa. sa amin sa Tuguegarao. Talagang sagot po. Pagdating po namin doon, may OWA na po na nakaano din. Yan ang gusto ko kay Owa eh. Pinasyal pa daw sir yung mga bata. Pinasyal pa? Pinasyal sir, ito sir may nag-special request talaga kay admin kahapon. Ano sila? Nandoon sila. Nakasuporta? Opo. Opo, kaya... Opo. May sasakyan? Meron. Opo. Meron po. Oo. Maayos naman yung kanilang pagkain 3 times. Oo. Oh, yes, sir. Pinapakain Kahit kami sa yung mga hotel uwa. po, free naman Masarap po. pa. Masarap pa, oo. Talaga itong Owa, sikat na sikat. Ganun si Admin Arnel. Malaga talaga si Admin Arnel Ignacio. Oo. Kaya ganun. Ito sir, niyaya to si admin Arnel eh. Yayain mo nun si Senator.
Yung sinabi mo kay Admin Arnel kahapon. Paano? Oo. Swimming. Ano yung bagam? Anong gusto mo? Magtagalog ka na, sabihin mo na. Invite mo ako doon sa Cagayan para, Nag-skating rink yan kasi, sir. magluto mama mo, papa mo. Mag-skating rin. Oo, Ay, ako marunong mag-skating. Madulas lang ako dyan. Okay, so, ganun lamang po. Tago niyo na po yan. Sir, thank you so much. Salamat po. Malaking tulong po ito. Christmas. Pangbili ng yung sa palay. Yung nagtatanim. Abono? Yung abono. Ibili ko to po. Pwede kitang i-recommenda sa DA. Hindi mo na kayang bumili, libre. Hindi, meron ibibigay sila po. Pero kahapon, tinawagan nila ako, wala ako doon. Patawag ko ulit. Hindi, seryoso. Tawagan yung DA, siguraduhin na mabigyan siya ng abono. Meron nang pero hindi silang nakuha kahapon po. Kasi wala ako doon. Bumalik sila, pabalikin natin. Akong bahala. Sige, basta para maitago niyo na yan. Ako pong bahala, tatawagan ko yung DA, ibigyan kayo ng abono. Wow. Kung halimbawa, katulad yung sabi mo, wala kayo doon, then pababalikin ko, sabi ko, bumalik ulit kayo. Kasi absent si ma'am dahil lang sa Manila. So, ibigay nyo. Ako Sinabi nila, pero hindi lang silang ibigay kasi hindi ako nakapirma. di pa, sabihin ko, bumalik at pag nandun ka pagpirma, akong bahala. Ma'am, maniwala ka sa akin. Gusto mo, pagdating na doon, magsusorry pa sa'yo. Sorry hindi ka namin nabutan. Siyempre, meron kang importanteng mission dito. Pumunta ka dito. Sama yung mga apo, anak, para doon sa concerns tungkol sa anak mo na good news na kalaya. Yan, testigo yung OWA. Okay? So, yung abono, ako nang bahala doon. Pagsabihan ko yung DA. Ano pa? Abono lang? Meron na yung compost. Inasargin pero yung yung mga krudo, hindi nakasali sila. Yung krudo, iba na yun. Iba na yun. At saka yung parasite, hindi nakasama sila doon. Insecticide, parang mga ganun po. Insecticide. Nagtatanim po kayo, anong pananim nyo? Palay? Palay po. Ilang hektarya? Isakit kalahati po. Isa't kalahati, okay. Ano yung ginagamit nyo? Hybrid o inbred? Hybrid po. Ayan, kayo mga taga-DA si nanay, hybrid ang ginagamit, tapos kayo bigay ng inbred. Nay, ito na. Medyo malis na ng konti. Para sa iyo, makinig kayo mga taga-DA, makinig kayo, manood kayo, makinig. Saan mas magaling? Inbred o hybrid? Hybrid. So bakit yung gobyerno natin ang bigay pa rin ng inbred sa mga farmers? Ewan ko po. Nila. Basta yung ibigay nila, yun na lang ang kukunin namin. Kaya nga, kunyari, ang nangyari kasi kuminsan na, bibigyan kayo ng inbred, di ba? Oo. So, ano ginagawa nyo sa inbred pag binibigay sa inyo? Namin itatanim. Pero kung kayo papipiliin, kung yung doon, sir, yun ang kinuha namin. siyempre, kung bibigyan ng gobyerno. Pero kung kayo po masusunod, mas gusto nyo ang hybrid. Pagdating sa ani, saan mas maraming ani? Ang hybrid o inbred? Hybrid. Ayan kasi nung last hearing, pinagpipilitan, tuloy-tuloy pa rin daw yung inbred. Sabi ko, alisin yung inbred. Dapat bumuhos ng hybrid. Pagbibigay ng mga libreng similya, hybrid sa mga farmers. Kasi nang gusto ng mga farmers, di ba? Wag natin alisin yung inbred. Nandiyan pa rin, pero konti na lang, balik natin. Kasi ngayon, konti ang hybrid, mas maraming inbred. Sir, ito, ko pala. Ayan, sige. Sa ka na lang, sana makakuha ko ng pwesto sa palengke po. Para may... Kausapin natin yung market administrator through the mayor sa office, kung ano yung pwedeng pwestong ibigay sa kanya, mangangapital siya, binigyan natin. Na lang. Tutulong po kami, ma'am, para ma-set up kayo doon. Kung kinakailangan pupunta yung report ko doon para ayusin namin. Thank you, sir. Thank you po. Ano naman balak niyo ipwesto doon sa palengke? Kahit mga damitan po. RTW. Opo. Kulang yan. School supplies. School supplies. Opo. Sige, sasamahan yung reporter, sasama sa inyo, titingnan kung paano kayo ma-set up. Of course, nandiyan pa rin, pwedeng tumulong, magtulungan kami para maganda ang pwesto niyo doon. Pero doon sa pwesto, ako may kiusap kay Mayor. Thank you po. Okay? Thank you po. Alright. Mabait naman yung mayor mo doon. Mabait. Anong pangalan? Sa Mayor Nelson Rubin yun. Sir! Ay, Mayor!
Mabait ka. Nelson Robinyon. Mayor namin sa Santa bakit Ana. siya naging mabait? Ano bang ginawa sa'yo para sabihin mo mabait siya? Nung bata kasi sila, sir, parang magkakapatid. Sa bahay sila noon. Isang bahay. Parang Isang bahay magkakapatid pa. Okay. Kaya pala, para magkababata. Oo, opo. Nay, salamat, Nay. Salamat Thank you po. so much, Ma'am. sir. Mga bata, aral kayo, dasal, pakabait. Okay.